course, younger ako. So, ano masasabi mo para sa mga, para ma-reassure mo yung mga ibang tao, sila, yung mga nakikinig sa'yo ngayon, na tungkol sa surgery? Siguro kasi yung takot ko noon, parang nung una kong narinig na kailangan ko ng hip replacement, parang ako, bakit ang bata ko pa? Yun yung dun ako siguro hinatak pababa ng ano. Kaya ayoko siyang gawin ng umpisa. But, kung iisipin mo, ang sakit wala siyang pinipilitan. So, pwede siyang mangyari sa kahit na sino, kahit na anong estado ng buhay mo, pera ka o hindi, diba? So, for me, as long as i-extend na yung quality of life mo, yung happiness na meron ka para maibigay mo sa sarili mo and to others, mabalik mo yung buhay na kung saan ka masaya, like makabalik ka sa trabaho mo, and matupad mo nga yung mga pangarap mo para. So, hindi siya sagaban for me. Extension siya. So, eto, anong mga factors ang makaka-apekto sa desisyon mo na gawin ang surgery sooner? I think you mentioned this earlier, but that's good na marinig nila ulit. Na-addict na ako eh. Gusto ko pati yung kanan ko pagawa ko na yun. Okay. Yes. Nung pag pumapasok ako sa grocery, tumunog ako, napapalakpak ako. Sabi ko, tumutunog na ako? So, yes. So, diba, hahanapan natin ng joy, yung kung anong nangyayari sa atin, huwag tayo, hindi siya ganun eh. Hindi ko kapag ilalagay yung sarili ko in a place na manunukot ako at magiging negative yung pag-take ko sa lahat ng nangyayari sa akin. Kasi in fact, ang saya nung nararamdaman ko ngayon dahil nga alam ko na tama yung decision ko. E pagpapatunay yung mga tao sa paligid ko na parang, gumaganda yung aura mo. Kasi parang, sino ba yung magiging masaya? Di ba na may chronic pain ka? Of course, kapag nawala yun sa'yo, slowly nababalik mo talaga yung buhay mo, yung happiness mo. Kapag nagagawa mo kasi yung gusto mo at pakiramdam mo may silbi ka na ulit, maganda yung impact niya talaga sa buhay.